Bukod sa mga nireresetang gamot, umiinom din ng food supplements ang 63 taong gulang na si Nanay Elizabeth. Naniniwala siyang makatutulong ito para labanan ang kanyang sakit na cancer. Dahil masela ng sakit, maingat siya sa pagbili ng supplements. Direkta ako sa pinaka-distributor. Direkta ako. Saka may doktor akong kausap. Ang ganitong klaseng pag-iingat ang ipinapanawagan ng mga otoridad sa consumers, lalo't ilang beses nang naging laman ng balita ang mga nabibiktima ng peking supplements o pharmaceutical products at ang naging masamang epekto sa katawan ng mga nakainom o naturukan nito. Sa isang raid nito lang Pebrero, hindi bababa sa 10 milyong pisong halaga ng glutathione na hindi rehistrado sa Food and Drugs Administration ang kinumpiska. Karamihan dito, injectables o tinuturok. Sa datos ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL noong 2017, pangatlo ang peking pharmaceutical products sa pinakamaraming kontrabandong nakumpiska ng mga otoridad. Kaya para matigil na raw ang bentahan nito, gusto ng IPOPHL na doblehin ang parusa sa mga mahuhuling nagtitinda. Sa ngayon, 9 na taong kulong at 1.5 milyong pisong multa ang pinakamataas na parusang ipinapataw sa third-time offenders ng pamimeke ng pharmaceutical products o iba pang produkto. Isusumite raw ng ahensya ang kanilang panukala sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa Mayo. Pinag-aaralan din daw nilang magkaroon ng parusa ang paggamit sa internet para magbenta ng mga peking produkto na wala pa raw sa kasalukuyang batas. Tresha Zafra, GMA News.